Mga bagong kasal, lumapit ng kaunti. Ngayon, tignan niyo ang camera. Maligayang bagong kasal. Ang bilis ng proseso ng kasal. Kahit na pinakasalan kita dahil kay Lolo, kapag naging asawa na kita, pananagutan kita hanggang sa huli. Nagmamadali pa akong mag-business trip sa ibang bansa. Ito ang card mo. Walang password. Makikipag-ugnayan ako sa iyo pagbalik ko. Ah, gaano ka? Katagal aalis? Kahit na unang beses pa lang kaming nagkita, pero itong si Sebastian, mukhang isang ang mabuting mapapangasawa. Angela, ang apo kong si Sebastian. Mabuting tao, may pinag-aralan, at gwapo. Napakagaling niya, iniligtas mo ako, nangangako si Lolo. Magiging mabuti siya sa'yo. Tatay, Nagtatrabaho kang cleaner mag-isa sa lungsod. Nag-aalala si tatay. Kapag kasal ka na, makakapagpahinga na si tatay ng panatag. sige na tatay. Huwag ka nang magsalita. Payag akong magpakasal. Basta makapagpahinga ka lang, tatay. Sige, magpapakasal na ako. Dumating na si Sir Sebastian. Bumalik na si Sir Sebastian. Umalis ka. Maligayang pagbabalik, Sir Sebastian. Pamilyar ang likod na iyan, ah. Hoy, imbes na maglinis, ano ang tinitignan mo? Sa tingin mo ba karapat-dapat kang tignan si Sir Sebastian? Isang cleaner mula probinsya. Gusto pang maging prinsesa. Nakakatawa. Manager Chloe, gusto niya si Sir Sebastian. Huwag mo nang pansinin ang ugali niya. Pero si Sir Sebastian, sa mga babaeng umaakit sa kanya, hindi siya nagpapakita ng awa. Huwag kang magkamali. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos para makaipon ng pera para sa operasyon ni tatay. Sir Sebastian, nalaman ko lang na, lumala ang kalagayan ng iyong biyenang lalaki. Ang operasyon ay nangangailangan ng 2 milyong piso. Pero ang nakapagtataka, hindi po ipinaalam ni Ginang Angela kay Lolo. Ni ang card na binigay ko ay hindi niya ginamit. Mukhang ayaw ng asawa ko na abalahin ang iba. CJ, ikaw muna ang magbayad ng operasyon. Opo. Sir Sebastian, ang kape po ni... Array. Sir Sebastian, papunasan ko po. Tawagin mo ang cleaner. Lolo, nakauwi na po ako. Ikaw na bata ka, kakasasal lang ninyo, umalis ka agad ng 3 taon. Tama ba yan kay Angela? Sa loob ng 3 taon, si Angela ang nag-alaga sa akin. Kung hindi ka pa babalik, wala na akong mukhang may haharap sa asawa mo. Lolo, kasalanan ko po. HMP. Dapat umuwi ka ngayong gabi, hihintayin ka namin ni Angela. Sige po, uwi ako ngayong gabi. Teka. Teka, Sir Sebastian, may iba pa po ba kayong ipag-uutos? mula ngayon, ikaw ang bahala maglinis ng opisina ko. Sige po. Hello, Nay. Ano po ang sinasabi niyo? Si Sebastian po ba ang nagbayad para sa operasyon ni tatay? Sige po, naiintindihan ko na. Hindi ko akalain na itong si Sebastian. Kahit nasa ibang bansa, updated pa rin sa mga nangyayari. Secretary Ferrer. Angela, simula ngayon, ikaw ang maglilinis ng opisina ni Sir Sebastian. Dahil madalas kang makikipag-ugnayan kay Sir Sebastian, dapat marunong kang lumugar. Ang ibig sabihin po ba ni Secretary Ferrer ay, Si Sir Sebastian ay isang responsableng tao. Kasal na siya. Hindi niya gusto ang mga taong may masamang intensyon sa paligid niya. naiintindihan ko po, pero may asawa na po ako. Masaya ako sa asawa ko. Huwag po kayong mag-alala, Secretary Ferrer. Mabuti kung ganun. Magtrabaho ka ng maayos. Hello, Hello, Sebastian. Ako po ito. alam ko, asawa ko.
Nabalitaan kong ikaw ang nagbayad ng operasyon ni Tatay. Salamat. Pero huwag kang mag-alala. Ang 2 milyong piso para sa operasyon. Babayaran ko sa'yo sa lalong madaling panahon. Mag-asawa tayo. Ang akin ay sayo. Iba ang usapan, kailangan kong bayaran. CJ, pag-uusapan na lang natin yan mamaya. Sige po. Magandang araw po, Sir Sebastian. Sebastian, may nakuha akong balita. Para sa kooperasyon natin sa pamilya Valdez. Personal kang gustong kausapin ni Ginoong Valdez. Nalaman ko na. Bakit ang dumi ng sahig? Nasaan si Angela? Angela, saan ka na naman nagpunta? Nandito na po ako. Anong ginawa mo? Saan ka nagtatamad? Nagtapon lang po ako ng basura kanina. May nakita akong matanda na nangangailangan ng tulong. Kaya tinulungan ko. Kaya po ako naantala ng kaunti. Tignan mo nga, dahil sa'yo, gaano nakadumi ang sahig. Ang kumpanya namin ay isang international group. Ang mga nakikipag-ugnayan sa amin ay mga matataas na tao. Kung makita nila na napakalat ng opisina, ang pinsala may dudulot. Kaya mo bang bayaran? Patawad po talaga. Lilinisin ko na po ngayon. Hindi ko talaga maintindihan bakit kailangan ng kumpanya kumuha ng taga-probinsya para maging clean. Anong masipag at simple? Mga tamad at manloloko lang naman sila. Problema ko ito. Ako lang ang targetin mo. Bakit mo pa idadamay ang mga masipag na taga-probinsya? Hoy, naglakas loob ka pang sumagot. Anong masipag at simple? Sa paningin ko, mga inutil lang sila na walang silbi sa lipunan. Naglakas loob kang saktan ako. Tigil. Sir Sebastian, Anong ginagawa mo? si Angela po, hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Pinagsabihan ko lang po siya. Angela ang pangalan mo. Opo. Pamilyar ang pangalang yan. Sir Sebastian, tingnan niyo po, ang dumi ng sahig. Si Angela na to, hindi po niya magawa ng maayos ang trabaho niya. Matagal ko nang sinabi sa HR manager na huwag kumuha ng ganitong uri ng mga hamak na taga-probinsya. Ang kumpanya sa pagkuha ng empleyado ay tanging kakayahan at karanasan lang ang tinitingnan. Kailan pa naging may iba't ibang uri na ang pagkuha ng empleyado? Sir Sebastian, Ginoong Valdez, ang bilis niyo pong dumating. aba, hiha. Anong pagkakataon, nagkita na naman tayo. Oo, kung ganoon, dito ka pala nagtatrabaho sa cruise group. Ginoong Valdez, magkakilala po kayo. Kanina habang papunta rito, halos masagasaan ako. Mabuti na lang at narito ang dalagang ito. Siya ang tumulong sa akin. Kaya pala. Secretary Fer, samahan niyo po si Ginoong Valdez sa waiting area para makapagpahinga. Ginoong Valdez, mamaya po, pag-uusapan natin ng maayos ang ating kooperasyon. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Naniniwala ako na ang inyong kumpanya ay may napakabubuting empleyado. Sa usapin ng kooperasyon, siguradong hindi ako malulugi. Tara, diretso na tayong pumirma ng kontrata. Sage, Secretary Fer, diretsyo niyo na po si Ginoong Valdez sa opisina ko. Mabuting bata, kapag may pagkakataon, mag-usap tayo ulit. Hayaan mo akong matanda. Magpasalamat ng husto sa'yo. Sige po. Ginoong Valdez, dito po tayo. Sir Sebastian, kanina po dahil dito, naantala po ang paglilinis ko. Magaling ang ginawa mo ngayon. Angela, paumanhin po, mali po pala ang akala ko sa inyo kanina. Matagal ko nang sinabi sa inyo na kapag nagtatrabaho sa kumpanyang ito, huwag manghusga ng tao base sa anyo. Bawasan ang bonus ngayong buwan. Huwag mo nang ulitin. Opo, Dahil napabilis mo ang malaking kooperasyong ito, doble ang bonus mo ngayong buwan. Salamat po, Sir Sebastian. Lolo, nandito na po ako. Angela, tapos ka na sa trabaho. Bilasan mong maghugas ng kamay. Kain na tayo. Bakit po kayo sobrang saya ngayon, Lolo? Nakita mo ba si Sebastian? Nakabalik na siya ng bansa. Nakabalik na po si Sir Sebastian. Siya ngayon, siguro ay pauwi na. Ngayong gabi, kayong mag-asawa, ay magkikita na rin. Kaya pala alam niya, ang tungkol sa gastusin sa operasyon ng tatay ko. Oo, kara-rating lang ng pinag-uusapan. Bubuksan ko na ang pinto. 3 taon na kaming hindi nagkikita. Hindi ko alam kung si Sir Sebastian ay naaalala pa ang hitsura ko. Sir Sebastian, Hindi po. Ginang, hindi po ako si Sir Sebastian. Ako po ang driver ni Sir Sebastian. Sabi po ni Sir Sebastian, ngayon, pumirma siya ng isang malaking kontrata. May kailangan po siyang asikasuhin. Gabi na po siya makakauwi. May pinabibigay pong regalo si Sir Sebastian. Para sa inyo.
Ang batang to, marunong din palang bumawi. Alam niyang hindi siya makakabalik para sabayan ka sa pagkain, kaya bumili siya ng regalo para sa'yo, pambawi. Mahalaga po ang trabaho ni Sir Sebastian. Ang apo kong ito, nakakuha ng mabuting asawa. Angela, huwag mo na siyang pansinin. Kain na muna tayo. Ay! Ikaw na bata ka, halika rito, tingnan ka ni Lolo. Naghirap ka nitong 3 taon, pamayat ka. Bakit ang dami mong nainom? Kakabalik lang po sa bansa, nakapirma na ng malaking kontrata. Kaya, nadala po ng bugso ng damdamin, nakainom po ng sobra. Hahaha. Nakita mo ba ang asawa mo? Huli ka na sa pag-uwi. Angela, may trabaho pa bilang tagalinis bukas. Kaya bumalik na sa kwarto para magpahinga. Tagalinis, Paulit-ulit ko na siyang pinayuhan. Pero si Angela, mas gusto niyang magbanat ng buto. Ayaw niyang umalis sa trabaho niya bilang tagalinis. magbanat ng buto, maging self-reliant, ayos lang. Siyempre naman, nakakuha ka ng mabuting asawa, bata ka. Ang tagal mo nang hindi nakikita si Angela, baka nakalimutan mo na kung ano ang hitsura niya. Magayos ka na dali. Huwag mong paghintayin si Angela ng matagal. Nakabalik na po si Sir Sebastian. Kalma, kalma. Kahit 3 taon ng kasal. Pero sa unang pagkakataon, siguro naman hindi niya ako pipilitin, di ba? Nagising ba kita? Hindi po. Huwag kang kabahan. Alam kong pagkatapos nating ikasal ay nagkahiwalay agad tayo ng 3 taon. Hindi pa tayo umabot sa punto na kaya natin magkasama sa isang kwarto. Babalik ako kapag handa ka na. Ang boses na to. Ay. Napakaginoo pala ni Sir Sebastian. Hoy, Angela, halika na, kumain na tayo ng almusal. Si Sebastian, maaga pa lang ay umalis na papuntang opisina. Lolo, sobra po ang tulog. Malalate na po ako. Kailangan mo pa rin kumain kahit kaunti, mahalaga ang kalusugan. Dahan-dahan sa pagkain. Salamat po, Lolo. Aalis na po ako. Tingnan mo nga itong batang ito. Ang pagpasok at paglabas sa cruise group ay nangangailangan ng ID card. Hindi nadala ni Angela ang ID card niya. Siguro ay hindi siya makakapasok. Hindi pwede, kailangan kong ipadala sa kanya ang ID card. Hindi ko po nadala ang ihi ko. Pwede po bang pakiswipe ang ihi ko para makapasok ako? Patakaran po ng kumpanya. Kailangan po na may suot na ID card. Sa pamamagitan lang po ng pag-swipe ng card makakapasok. Kung hindi, kapag may kung sinong pumasok, paano po kung may mabawalang gamit ang kumpanya? Pero alam mo naman po na empleyado. Ako ng kumpanya. Manager Mendoza, magandang umaga po. Nakalimutan niyo po ba ang ID card niyo? Ako na po ang magsaswipe. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ka makakapasok ng walang ID card. Bakit si Manager Mendoza pwedeng pumasok? Ano ang posisyon ko, at ano ang posisyon mo? Sir Sebastian, kakatanggap lang po ng balita, dumating na po si Lolo sa kumpanya. Bakit po bigla ang pumunta sa kumpanya ang lolo? Sabi po niya, naiwan daw po ng asawa ninyo ang ID niya, kaya po siya pumunta rito para ibigay sa kanyang manugang na babae, ang ID card. Ano ang sinabi mo? Ang asawa ko. Nagtatrabaho sa kumpanya ko. Ayusin ayon sa patakaran ng kumpanya. Huwag mong hayaang makapasok sa kumpanya, ang mga walang kwentang yan. Huwag ka nang tumingit, si Manager Chloe at Sir Sebastian, magkababata sila. Ikaw na probinsyana, paano ka makakakumpara sa kanila? Hinarangan mo akong linisin ang opisina ni Sir Sebastian. Hindi ka ba natatakot na maparusahan? Ikaw naman ang nakalimot ng ID mo. Huwag mong isisi sa akin. Ikaw. Naghihiganti ka lang dahil sa multa mo kahapon. Kaya sinasadya mong pahirapan ako. Oo, pinahihirapan kita. Bakit? Habang nandito ako, huwag ka nang umasa, makakapasok.
Angela, Angela. Dinalhan ka ni Lolo ng ID mo. Salamat po, lol. Muntik na akong hindi makapasok. Hindi ba't dinala na ni Lolo sa'yo? Sige, pumasok ka na. Ano nang ginagawa mo? Ano, akala mo ba dahil dinalhan ka ng buwisit na matandang ng ID, makakapasok ka na? Habang nandito ako, huwag kang umasang makakapasok. Ikaw, huwag kang sobra. Abang babae ka. Naglakas loob kang apihin ang asawa ng apo ko. Hoy, buwisit na matanda, sa pananamit mong yan, mukhang hindi rin mayaman ang apo mo, Angela. Mukhang ang napangasawa mo ay isang mahirap ding probinsyano. Buti nga sa'yo. Naglakas loob kang saktan ako. Tulong, may tao. Hindi ba't gusto mo ako? Parusahan mo ng husto. Ang 2 prom din na yan. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Sige na. Bitawan niyo si Lolo. Umalis ka. Angela, buwisit na matanda. Ayaw mong mamatay, umalis ka na kagad. Bitawan siya. Ayos lang po ba kayo? Sir Sebastian, Kumusta si Angela? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Lolo. Lolo, pasensya na po. Huli po ako. Ikaw si Sir Sebastian. Siya ang aking asawa. Ang pinakasalan ko 3 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang boss ko ang asawa ko. Ha, magkasama pa kayo kagabi. Bakit ngayon hindi na kayo magkakilala? Kagabi. May nangyari kasing di inaasahan. Hindi ko inaasahan dito ka pala. Nagtatrabaho sa kumpanya ko. kayo po ang chairman. Chairman, bakit hindi niyo po sinabi ang pagkatao niyo nang dumating kayo sa kumpat? Hindi po sana kami nagkamali. Sinabi mo pa nga kanina na, buwisit na matanda ako. Sinabi mo pa na kaming maglolo, ay parehong probinsyano. Kung hindi nakatayo dito ang apo ko, maniniwala ka ba sa sinabi ko? Pasensya na po, Chairman. Hi, hindi ko po talaga alam. Maria, maikling panahon pa lang po ako sa kumpanya. Hi, hindi ko po talaga sinasadya. Ako. Sir Sebastian, nagkamali po kami. Sir Sebastian, nagkamali po kami. Ano ba talaga ang nangyari? Naghihiganti po siya dahil sa multa kahapon. Sinasadya po niya kaming pahirapan ni Lolo. Inapi mo ang lolo ko. Pinahirapan mo ang asawa ko. Ang laki mo palang maton. Ang asawa niyo. Tama. Si Angela Reyes ang asawa ko. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Kahit paano mo ako apihin, ayos lang. Pero hindi mo dapat inapi ang lolo ko. Hindi kailangan ng kumpanya ng ganitong uri ng empleyado. Palayasin sila. Opo, tara na. Sir Sebastian, nagkamali po ako. Sir Sebastian, Chairman, patawarin niyo po kami. Chairman. Salamat. Sa pagitan nating dalawa, kailangan pa ba ng salitang salamat? Mahal. Mag-usap muna kayong dalawa para magkalapit ang loob ninyo. Uuwi na ako. Ingat po, lolo. Sige. Lolo, dahan-dahan. Hindi ko talaga inaasahan na dito ka pala nagtatrabaho sa kumpanya ko. Ako rin, hindi ko inaasahan na ang asawa ko ang boss ko. Mahirap siguro ang pagiging cleaner. Palitan ko na lang ang trabaho mo ng mas madali. Wag na po. Gusto kong umakyat sa posisyon gamit ang sarili kong kakayahan. CJ, kung yan ang gusto mo, Maglihim na lang tayo tungkol sa kasal natin. Ayoko kasing makaapekto ang relasyon natin. Sa trabaho natin, walang magsasabi. walang magsasabi. CJ, susundin ko ang gusto mo. I-anunsyo sa group chat. Meeting sa conference room pagkatapos ng 5 minuto. Opo, sir. Sebastian. Medyo tabingi ang kwintas mo. Ayos na, sa susunod, ako na lang ang gagawa niyan. Salamat. Walang anuman. Yung, alam mo ba kung ano ang relasyon ni Sir Sebastian at Manager Chloe? Hindi mo pa rin alam yan. Magkababata si Manager Chloe at Sir Sebastian, bagaman magkaaway ang pamilya Cruz at Mendoza, at hindi sila nagpapansinan. Si Manager Chloe naman ay lubos na umiibig kay Sir Sebastian. Siya ay nagpunta sa Cruz Group para kay Sir Sebastian. Si Sir Sebastian naman, Minsang sinabi ni Sir Sebastian sa publiko na mayroon siyang minamahal sa loob ng 3 taon. may minamahal siya.
May minamahal siya. Si Chlo Mendoza kaya? Sino pa ba kundi si Manager Chloe? Payo ko sa'yo. Si Manager Chloe, walang patawad sa sinuma. May gusto kay Sir Sebastian. Kaya simula ngayon, huwag ka nang magkagusto kay Sir Sebastian. Sige na. Pupunta na ako para maghatid ng dokumento. May minamahal pala si Sebastian. Bakit niya pa ako pinakasalan? Dahil kaya sa kanilang dalawa na hindi sila pwedeng ikasal dahil sa pamilya nila? At hindi makakatakas sa pamimilit ni Lolo na magpakasal. Kaya pinili na lang niya akong pakasalan. Lalaking manloloko. Sir Sebastian, ang tungkol po sa inyo at kay ma'am, i-aanunsyo po ba natin? Huwag na. Lihim ang kasal namin. Dapat itago itong maigi. Huwag po kayong mag-alala. Tiniyak ko po na walang sino man sa kumpanya ang makakaalam tungkol sa kasal nyo. Sino ang sinabi niyong nagpakasal kanina? Sir Sebastian, hindi po ito kasalanan ko. Nagpakasal ka. Kanino ka nagpakasal? Sino ang babaeng yun? Wala kang pakialam. Alam mong para sa'yo, kaya ako nagpunta dito sa kumpanya. Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, para lang kitang kapatid. Paano mo naman magagawa sa akin yan? Mahal na mahal kita. Chlo Mendoza, kung gusto mo pang magtrabaho sa Cruz Group, ang mga salitang yan, huwag mo nang sasabihin pa. Hello, Ninang. Pupunta po kayo sa kumpanya? Susunduin ko po kayo. Huwag na. Sinabi ng lolo mo na nagpakasal ka na, at ang asawa mo ay nagtatrabaho sa kumpanya. Nandito ako sa lungsod Fortuna. Ipagpatuloy mo ang trabaho mo. Magkita tayo mamaya sa kumpanya. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po, Ginang. Pupunta ako para bisitahin ang aking manugang. Bakit ka nag-ayos ng ganoong karaming tao? Ginang, mataas po ang inyong katayuan. Mahalaga po ang inyong kaligtasan. Sinadya kong magdamit ng ganito ngayon, para lang maging mas pala kaibigan. Ayokong matakot ang aking manugang. Ako na lang ang pupunta. Mamaya, sunduin mo na lang ako sa Cruz Group. Sige po, Ginang. Paalam po, Ginang. Ma'am Chloe, sino po ang nakagalit sa inyo? Sabihin niyo lang po sa akin. Anong pinagkakaabalahan niyo rito? Kaka-receive lang po namin ng balita, ang ninang po ni Sir Sebastian, si Ninang Victoria, darating po sa kumpanya, kaya po abala ang lahat sa paghahanda. Kung mapansin lang ako, ni Ninang Victoria. Tiyak na siya ang magiging tulay namin ni Sebastian. Napakahusay talaga ni Sebastian, at ang laki ng kumpanyang ito, pero naayos niya ng napakaganda, ang galing. Pasensya na, Ineng, ayos ka lang ba? Sino ka, matandang bruha? Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Ako mukhang probinsyana lang na ale. Cruz Group ang lugar na ito, isang international na kumpanya. Lugar ba ito para sa katulad mo? Umalis ka na, dali. Anong ginagawa niyo? Angela, hindi kaya ang matandang bruhang ito, ang probinsyana mong kamag-anak, Angela. Hindi ba't pangalan yan ng aking manugang? Tita, ayos lang po ba kayo? Doon na lang po tayo magpahinga. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Napakabait, isa kang mabuting bata. Angela, kayong mga probinsyana, talagang napakapaki-alamera. Sagabal lang itong ale rito, hindi mo pa ba siya itataboy palabas? Natumba po si tita, pahinga lang po siya rito. Lahat ng nasa kumpanya namin ay pawang, business elite, at mga maimpluwensyang tao. Darating na rin ang ginang gobernadora. Isang mabahong, hamak na tao na nakaupo rito, ay nakakasira sa imahe ng kumpanya, kaya mo bang panagutan yan? Ang pag-upo ni tita rito ay hindi makakaapekto sa kahit sino. At saka, kayo na nagmamayabang na kayo ay nakakataas. Pero sa isang matanda, humuhusga base sa anyo, hindi ba't nakakatawa yan? Naglakas loob ka pang sumagot, hindi sumusunod sa regulasyon ng kumpanya. Sige. Ngayon, ipinaalam ko sa iyo, tanggal ka na sa trabaho. Ikaw.
Ang Cruz Group ay palaging nagtataguyod ng kabutihan. Kailan pa nagbago ang mga patakaran ni ang empleyado na tumulong sa matanda ay mali at kailangan pang tanggalin. Matandang hakluban, may karapatan ka bang magsalita rito? Anong tinutungangan nyo? Tanggal ka na, hindi ka pa ba alis? Hindi ko akalain na ang gawin ng Cruz Group ay ganito kababa. Isang maliit na manager lamang, naglakas loob na basta-basta magtanggal ng empleyado. Ngayon, nandito ako, si Angela ay hindi matatanggal. Sa halip, kayo ang matatanggal. Ano ang sabi mo? Tanggalin ako. Si Manager Chloe po ay anak po ng pamilyang Mendoza. Kababata po sila ni Sir Sebastian at matibay ang kanilang pagmamahalan. Sino pa ba sa tingin mo? Naglakas loob kang magwala rito. Tama na. Si Ninang Victoria ay may mataas na katayuan. Malapit na siyang dumating sa kumpanya. Huwag mong hayaang ang matandang bruhang ito at ang cleaner na ito ay makasira sa paningin ni Ginang Gobernadora. Guardia, itapon niyo ang dalawang ito palabas. Anong gagawin nyo? Kung may problema, ako na lang ang saktan nyo. Bitawan niyo siya. Huwag kang matakot, anak. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na saktan ako ngayon. Sino mang gumalaw sa akin, titingnan ko kung paano si Sebastian, ang batang yan, didisiplinahin ang gumawa niyan. Sobra na yan, matandang bruha. Naglakas loob kang bastyusin si Sir Sebastian, gusto mong mamatay. Ano ka ba sa tingin mo? Naglakas loob kang saktan ako. Matanda. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, akala mo ba bahay mo to? Pigilan niyo ang dalawa. Shlo, huwag kang maging masyadong mapang-abus. Pwede tayong magsumbong kay Sir Sebastian. Ikaw na cleaner na galing sa probinsya. Naglakas loob ka pang sumagot sa akin. Gusto mong magsumbong, hindi ka karapat-dapat. Ilang beses ka nang lumalaban sa akin, hindi ka marunong sumunod. Gusto mo pang pahirapan kita. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, nako, dumating na si Sir Sebastian. Sebastian. Bitawan mo siya. Ninang, ayos lang po ba kayo? Ninang. Kayo po ang ginang gobernadora. Opo, kasalanan ko po, hindi ko kayo nakilala. Patawad po, hindi ko matatanggap ang labis na paggalang mo. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad sa dalagang ito. Patawad po. Patawad po. Ano, ayaw mo ba? Ang mga taong katulad mo, na tumitingin lang sa damit at hindi sa pagkatao, ay mayroong ganyang kaisipan. Ninang, ang pangyayaring ito, sisiguraduhin kong may pananagutan ako sa inyo. Ngayon, buti na lang at nandito si Angela. Pero, ang isang napakabait na tao tulad niya ay matatanggal na pala. Ang bagay na ito, dapat mo siyang ipagtanggol. Tanggalin si Angela. Sebastian, kababata tayo. Alam mo kung sino ako. Alam na alam mo yan. Kung hindi si Angela, na paulit-ulit na lumalaban sa akin, hindi ko rin naman iisiping tanggalin siya. Ganoon ba? Tinatawag nila kaming probinsyana. Minamaliit ka. Sa ganitong bagay, sinumang may dangal ay hindi kayang tiisin. Tungkol po sa pagdating ni Ginang Gobernadora kanina, nagkaroon lang po ng kaunting hindi pagkakaunawaan, pero ang pagsagot mo sa amo ay totoo. Pagsagot, hinati nyo ang mga tao sa iba't ibang antas, at muntik nyo na akong itapon palabas. Ang nangyari ngayon, totoo, mali ako. Nagalit lang ako kay Angela, sa isang iglap na pagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Sebastian, kahit ano pa man, ang pagsagot ni Angela sa pinuno ay isang katotohanan. Kung ako na pinuno niya ay sinasagot niya, paano pa sa susunod? Tama na. Kailangan. Ngayong narito na ang lahat. Gusto kong ipaalam sa inyo. Simula ngayon si Angela, kahit anong pagkakamali pa ang gawin niya. Sa loob ng kumpanyang ito, walang sinuman ang makakatanggal sa kanya ng basta-basta. Siya ay isang cleaner lang na galing sa probinsya. Bakit mo siya labis na pinoprotektahan? Dahil, akin siya. Kasi, akin siya. Sir Sebastian. Mali pong lumaban sa pero ayoko po na dahil lang sa pagtulong ko kay Ninang Victoria ay makatanggap ako ng ganitong karangalan. Kung may magawa po akong mali sa hinaharap, pananagutan ko po iyon. Sige na nga. Napakahusay na bata. Dahil ikaw at si Sebastian ay magkababata, hindi na kita papatulan. Pero sa susunod, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Halika na. Lumabas tayo at mag-usap, magkwentuhan tayo. Sebastian, mali po talaga ako ngayon.
Akala ko po kasi, dahil darating si Ninang Victoria, makakapag-iwan po ako ng magandang impresyon sa kanya. Pero, napakasimple po kasi ng suot niya. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na sa cruise group bawal ang manghusga base sa anyo. Kung hindi lang mabait ang ninang ko, at kung talagang ituloy niya ang kaso laban sa hindi ko kayo mapoprotektahan. Wala akong magagawa para sa inyo. Opo, mali po ako ngayon. Sir Sebastian, dumating na po ang ipinagawa ninyong singsing. Okay po ba? Ang ganda naman. Okay. Ang singsing na ipinagawa ni Sir Sebastian, mahal na mahal po ito. Kanino kaya? Aba syempre, walang ibang babae si Sir Sebastian, kundi si Manager Chloe. Dahil lang po sa dami ng tao kanina, at sa nangyari kay Ninang Victoria, hindi lang po niya naibigay kagad. Alam ko, may puwang ako sa puso ni Sebastian. Sebastian, napakabuting asawa ang napangasawa mo. Ingatan mo siya ng mabuti, ha? Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po. Mabuti naman. Hindi na rin ako magtatagal, kaya uuwi na ako. Masaya ako sa manugang ko. Ninang, ihatid ko po kayo. Nako, huwag na. Kayo na lang dalawa, ang magpatibay ng inyong relasyon. Una na po ako para magtrabaho. Angela, iniiwasan mo ba ako? Hindi po. Kayo. Ang singsing. Pangkasal yan. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Hindi po pwede. Masyadong agaw pansin to para isuot sa Kung ilalagay mo sa loob ng kwelyo mo, hindi na mapang-aki. Sebastian. Sebastian. Anong ginagawa ninyo? Manager Chloe. Huwag po kayong magkamali. Na-stiff neck lang po ako kanina. Tapos, tinutulungan po ako ni Sir Sebastian magsuot ng V. Una na po ako para magtrabaho. Hoy, hindi ba't si Angela, ang matagal ko ng kaklase yan? Mark Jimenez, Hindi ba't sa probinsya ka lang nakatira? Paano ka nakarating sa malaking syudad? At naging tagalinis pa? ano bang pakialam mo? Kahit paano'y matagal na tayong magkaklase. Matagal nang hindi nagkita, at ganyan mo lang ako tatortuhan. Alam mo ba kung sino si Ninang Victoria ng Lungsod Fortuna? Ngayon, driver na ako ni Ninang Victoria. Nakaangat na ako sa antas mo. Isang taong hinding-hindi mo, maaabot sa buong buhay mo. Nakakainip. Umalis ka sa daan. Sino ka ba, para itulak ako? Aray, hindi ba't si Miss Chloe yan? Mark Jimenez. Noong nagtatrabaho ka pa sa amin, natanggal ka dahil sa pagnanakaw. Anong nangyari? Gumaganda na ang buhay mo ngayon. Naging driver ka pa ni Ninang Victoria. Manager Chloe, nagbibiro lang po kayo. Nakaraan na po ang mga yan. Aba, sa tingin ko, hindi kayo magkasundo ni Angela. Napatawa ko po si Manager Chloe. Si Angela talaga, hindi maganda ang ugali. Umaasa lang sa ganda, para akitin si Sebastian. Pero, kung matutulungan mo ako, bigyan siya ng leksyon. Ang card na ito. Iyon na. Huwag po kayong mag-alala, Manager Chloe. Matagal ko na po siyang hindi gusto. Sige, sabihin mo, paano mo siya gustong bigyan ng leksyon?
Angela. Binigyan ba kita ng respeto kanina? May sakit ka ba? Umalis ka. Noong nasa eskwelahan ka pa, napakagaling mo sa musika, di ba? Sumali ka pa sa isang kilalang kompetisyon ng musikang klasikal. Napakagaranting na noon, Nakakainis ka. ang yabang mo. Dahil sa panunukso mo sa hurado, na-disqualify ka sa kompetisyon noon. Tapos, nanatili ka lang sa probinsya. Naghihirap, di ba? Akala ko'y doon ka na, mamamatay sa probinsya. Akala ko, mananatili ka na sa probinsya, hanggang sa mamatay ka na roon. HMPH. Hindi ko inakalang nakarating ka pa sa lungsod Fortuna, at naging tagalinis pa. Anong nangyayari? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hoy! Hindi ako nagsisinungaling, Kung hindi, paano ka na-expose at na-disqualify ng hurado noon? Angela, dumating ka rito sa cruise group, hindi ba't binabalikan mo ang dating gawi mo? Na gustong akitin si Sir Sebastian, at umakyat sa kama niya, ha? Totoo ba? Diyos ko. Ganyan pala siyang tao. Mark Jimenez, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nasa classical music competition noon, ikaw ang sadyang gustong bumili ng pwesto. Kaya sinuhulan mo ang hurado para siraan ako. Hoy, may ebidensya ka ba? Kung meron, pwede mo akong kasuhan, Ikaw, Sige. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, Pero ngayon na tagalinis ka, hindi ba't gusto mong akitin si Sir Sebastian para makapagpakasal ka sa mayamang pamilya? kasal na ako. Kasal? HMPH, sino namang lalaki ang magpapakasal sa'yo? Pero, may ganda ka naman. Kung may lalaki mang magkagusto sa'yo, yan ay isang taong walang-wala at hindi karapat-dapat ipakita sa publiko. Bakit pamilyar ang singsing na yan? Angela. Sa'yo ba ang singsing na yan? Ay, Galing yan sa asawa ko. imposible. Ang singsing na yan ay wedding ring na ipinagawa ni Sir Sebastian para ibigay sa iba. Hindi ka ba nagkakamali? Ang singsing na ito ay ipinasadya ni Sir Sebastian sa isang sikat na design, isang natatanging disenyo. Ang kalidad ng brilyante nito ay walang katulad sa buong bansa. Mahigit 800 milyong piso ang halaga. Hindi ako pwedeng magkamali. Angela, ang asawa mo ay taga-probinsya rin, hindi ba? Sabihin mo nga, paano nakayanan ng pobre mong asawa na bilhin ang custom-made na singsing na nagkakahalaga ng daan-daang milyon? Hindi kaya ninakaw mo lang yang singsing na yan. Oo. Noong sumali siya sa classical music competition, nilaan din niya ang hurado, kaya matapos siyang ma-disqualify, nasira ang reputasyon niya. Walang pinipiling lalaki. Ang isang malaking tao tulad ni Sir Sebastian, ay hindi man lang siya papansinin. Siguradong ninakaw niya yung singsing na yan. Sabi nila, mahahaba raw ang kamay ng mga taga-probinsya. Mukhang totoo nga. Hindi ko yan ninakaw. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Hoy, magnanakaw. Tatakas ka pa? Dakpin niyo siya. Ano bang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Hindi. Natapakan mo siya. Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Ang taong tulad niya ay dapat ikulong sa kwarto. Umalis ka. Umalis ka. Ay, Sinira niya ang singsing. Dakpin niyo siya, dalhin sa opisina ni Sir Sebastian. Tara. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Bitawan. Ano ang ginagawa ninyo? Sir Sebastian, ninakaw ni Angela ang singsing ninyo at nahuli namin siya sa akto. Sino ang nagsabing ninakaw niya ang singsing na ito? Ang singsing na ito ay regalo ko sa kanya. Ano? Sir Sebastian, kasal na po kayo. Tama, kasal na ako. Kung gayon, sino ang asawa ng CEO? Kailangan pa bang itanong? Ang singsing ay nasa kamay ni Angela. Regalo nga po ito ni Sir Sebastian. Pero, bilang pasasalamat lang sa pagliligtas ko sa lolo niya. Eh bakit mo sinabi, galing sa asawa mo yan? Ang mga humahanga sa akin, tinatawag akong asawa ko sa likod ko. Hindi niyo ba napansin? May gusto siya sa akin. Binibining Reyes. Ang paghanga mo sa akin, kailangan mong kontrolin. Palagi kang nananaginip na magpakasal sa akin, pero kasal na ako.
Kailangan mong mag-ingat sa pagtawag. Sige po, Sir Sebastian. Nagkamali po ako. Ah, ganoon pala. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Mag-uwian na kayo. Yapakan at sinira ni Mark ang singsing ko. Tigil. Sir Sebastian, nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya. Ang lakas ng loob mo, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, babayaran mo ang buong halaga. Ikalawa, sumuko ka sa presinto. Huwag po, Sir Sebastian. Ako, wala po akong ganoong kalaking pera. At saka, nagmamaneho po ako ngayon para kay Ninang Victoria. Hindi po ako pwedeng makulong ng ganito. Ang taong tulad mo, karapat-dapat bang maging driver ng inang ko? Asawa ko. Paano mo siya gustong parusahan? Asawa ko? Hindi ba't usapan natin ay secret marriage? Bakit mo sinabi? Inaapi ka na niya sa harap ko. Kung itatago ko pa rin, lalaki pa ba ako? May mahal ka na nga, pero lagi mo akong nilalandi. Manloloko. Hi, Angela. Si Sir Sebastian pala ang asawa mo. Bakit hindi mo agad sinabi? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Angela. Hindi, misis ng CEO. Nagkamali ako. Noong classical music competition, inakusahan mo ako ng panlalandi sa organizer. Kaya na-disqualify ako at nasira ang reputasyon ko. Ngayon, ginagawa mo na naman yan. Hindi kita mapapatawad. Kung gayon, paano mo gusto itong ayusin? Sir Sebastian. Ayoko na siyang makita kailanman. Mag-resign ka na lang sa trabaho mo sa ninang ko. At simula ngayon, huwag ka nang magpakita sa akin sa lungsod Fortuna. Umalis ka. Salamat po, Sir Sebastian. At saka, huwag mong isipin. Makakalimutan ko ang tungkol sa bayad pinsala. Bukod pa rito, ang tungkol sa lihim na kasal namin ng asawa ko. Kapag nangahas kang ipagkalat yan, ikaw mismo ang mananagot sa kahihinatnan. Opo. Patawad. Hinayaan kitang masaktan. Kung ipapaalam natin ang relasyon natin, hindi na mangyayari ang ganito tulad ng nangyari ngayon. Kung ipinaalam natin sa ugali ng mahal mo, si Chloe Mendoza, tiyak na dudurugin niya ako. Mas mabuti ang lihim na kasal para maiwasan ang maraming problema. Ayos lang ito. Sige na, magtatrabaho na ako. Sir Sebastian. Naaalala niyo pa po ba ang aksidente 3 taon na ang nakalipas at ang babaeng nagligtas sa inyo? May balita na. Si Angela, Opo, kinumpirma na rin ng doktor na si Angela nga po ang nagligtas sa inyo. Salamat. dati para iwasan ang pilit ng lolo ko na magpakasal at para sa mga babaeng dumidikit sa akin, palagi kong sinasabi sa lahat na siya ang babaeng mahal ko at wala akong pakakasalan kundi siya. Hindi ko akalain na mapapakasalan ko nga siya. Sa tingin ko, ito ay tadhana. Nangangahulugan po ito na kayo at ang ginang ay tunay na itinadhana para sa isa't isa. Sige na, huwag kang sipsip. Bilis, maghanda ka ng regalo. Ibibigay ko kay Angela. Si Mark, ang walang kwentang yun. Hindi ko alam kung binuking niya ako o hindi. Ma'am Chloe, huwag po kayong magalit. Kayo po ang misis ng CEO. Hindi po maglalakas loob si Mark na magsalita. Paano mo nalaman na magpapakasal na si Sebastian? Si Sir Sebastian mismo po ang nagsabi na kasal na siya. Ma'am Chloe, misis ng CEO. Kayo at si Sir Sebastian ay nakatuluyan na. Bakit hindi nyo ipaalam sa publiko? Mukhang wala rin namang nakakaalam kung sino ang asawa ni Sebastian. Ako ay manager ng kumpanya. Kung ito ay isiwalat at nalaman ng lahat, baka makaapekto ito sa aking trabaho. Kaya sa kumpanya, manager na lang ang itawag mo sa akin. Sa kumpanya po, manager ang itatawag ko sa pero sa pribado po, mas gusto ko pa ring tawagin kayong misis ng CEO. Bahala ka. Pero, itong si Sebastian ay naging malamig sa akin kamakailan. Paano ko kaya makukuha ang atensyon niya? Si Sir Sebastian ay abala kamakailan sa pagkuha ng Bayview Properties. Kung matulungan niyo po siyang makuha ito, tiyak na haangga siya sa
Tama. Basta makuha ko ang lupang ito. Haangga sa akin si Sebastian, at tiyak na may ibig siya sa akin. Ano ba talaga ang ibibigay mo sa akin? Tingnan mo na lang. Saka mo malalaman. Ano? Nagustuhan mo ba? Bakit ito ang ibibigay mo sa akin? Malapit na ang kaarawan mo, hindi ba? Ayon sa investigasyon ko, nakasali ka dati sa isang sikat na internasyonal na kompetisyon ng musikang klasikal. Napakahusay mo. Kaya naisip ko, magugustuhan mo ang regalong ito. Talaga bang naniniwala ka sa akin? Tungkol sa kompetisyon ng musikang klasikal na iyan, inakusahan akong nang akit ng organizer kaya na-disqualify. Inosente po ako. Siyempre, ikaw ang aking asawa. Natural lang na maniwala akong inosente ka. Kung noon pa man, may naniwala na rin sa akin katulad niya. Hindi sana nasira ang pangalan at reputasyon ko, at hindi ko kailangan magtago sa probinsya. Gusto mong subukan? Salamat. Mag-asawa tayo. Sa susunod, sa pagitan natin, hindi na kailangan magpasalamat. Sir Sebastian, Bakit? ang Bayview Properties po na matagal ninyong pinaplano. Basta na lang po pinagdesisyonan ni Chloe Mendoza na maghanap ng classical orchestra at makipagkompetensya sa western music ng kalaban. Nagkasundo po sila na kung sino ang matalo. Ang Bayview Properties ay ibibigay ng libre. Lumayas kayo. Mga basura. Kayo, sobra na kayo. Hahaha, ang nangungunang classical orchestra ng lungsod Fortuna ninyo ay talagang may ibubuga. Pero, ang classical music ay hindi pwedeng ipagmalaki. Hindi ito kailanman magiging katapat ng western music. Mr. Tamayo, traidor, nakipagsabuatan ka pa sa mga dayuhan para agawin ang lupain na yan. Hoy, sa negosyo, laging ang malakas ang nasusunod. Bago magsimula ang kompetisyon, nagkasundo na tayo. Ngayon, ang classical music laban sa western music. Kung sino ang mananalo, sa kanya ang lupain. Si Manager Chloe po ay manager lang namin. Wala pa po si Sir Sebastian. Hindi balido ang sinasabi niya. Nakipagkontrata na kami kay Chloe Mendoza. May selyo na ng kumpanya ninyo. Kahit si Sebastian Cruz pa ang dumating. Kailangan niyang tanggapin. Ang Manager Chloe namin ay ang tagapagmana ng pamilya Mendoza. Classical music, western music, pareho po siyang nagtapos sa pinakamataas na paaralan ng musika. Ngayong laban, ang Manager Chloe po namin ang bida. Hahaha. Manager Chloe. Tapos na ang laban. Talo kayo. Gusto ninyong lumaban? Sa susunod na lang. Kayo. Sasabihin ko sa inyo, nakapirma na kami sa kontrata. Napagkasundoan na kung sino ang mananalo. Sa kanya ang Bayview Properties. Kayo, mga tao, mga walang silbi na natalo sa laban, kailangang tanggapin ang pagkatalo. Umamin sa pagkatalo. Umamin sa pagkatalo. Umamin sa pagkatalo. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Ang tapang na ni Emil Tamayo. Sebastian, bakit ka nandito? Ang dami mong ginagawang gulo. Gusto mo pa itago sa akin? Nakita ko kung gaano ka naghirap para sa Bayview Properties na yan. Si Mr. Tamayo ang pinakamalaking kalaban. Gusto ko lang tumulong sa iyo, Sir Sebastian, nakapirma na po kami ni Chloe Mendoza sa kontrata. May selyo na po ng kumpanya ninyo. Talo na po kayo sa laban. Dumating po kayo. Hindi nyo naman siguro babawiin ang usapan, hindi po ba? Dahil may selyo na ng kumpanya, ang Cruise Group ay natural na tutupad sa usapan. Mabuti. Ang galante ni Sir Sebastian. Dahil dyan, ang Bayview Properties, si Mr. Alan, ay kukunin na. Huwag kang magmadali. Nabasa ko na ang kontrata. Ayon sa nakasaad sa kontrata, ang bawat partido ay dapat magpatulot hanggat ang kuponan na hindi na makakalaro ay hindi pa nagdeklara ng pagkatalo. Ang kabilang partido lang ang maituturing na panalo. Tama. Mayroon pa ako sa team namin. Manager Chloe, ang mga miyembro ng aming banda ay hindi ang tipo ng taong madaling maawa sa babae. Kung matalo ka mamaya, mapapahiya ka sa lahat. Ako, si Chloe Mendoza. Hinding-hindi ako papayag na mangibabaw sa akin ang western music at maging mapagmataas. Ang western music, hindi karapat-dapat ikumpara sa aming classical music o ituring na kapantay. Mukhang napakakumpiyansa ni Miss Chloe. Dahil dyan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahusay ang western music namin. Sebastian, itong laban na ito, tiyak na mananalo ako. Ay pananalo ko para sa iyo ang lupain.
Ang western music namin ay sikat sa buong mundo, matagal na ang kasaysayan. Samantalang ang classical music ninyo, kakaunti lang ang nakikinig, hindi pwedeng ipagmalaki. Ngayon, magtugtugan tayo ng sabay, para matalo kayo, nang walang masasabi. Simulan na. Ambush from 10 sides. Miss Chloe, ang classical music ninyo, talagang napakahina. Si Manager Chloe ay galing sa pamilya ng mga iskolar. Mula pagkabata, sinanay na po siya. Dalubhasa po siya sa iba't ibang instrumento. Marami na po siyang napanalunang parangal. Ang kalabanin po ang isang dayuhan. Ay maliit na bagay lang. Tama. Ang talento sa musika ni Manager Chloe ay alam ng buong lungsod Fortuna. Itong laban na ito, panalo na si Manager Chloe. Hindi. Si Chlo Mendoza ay matatalo. Ano naman ang alam ng isang cleaner na katulad mo? Kinakampihan mo pa ang kalaban, at sinisira ang ating dangal. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi yan? Sa ngayon, si Chlo Mendoza ay halatang nananalo. Ang batayang kaalaman ni Chlo Mendoza at talento ay talagang mahusay. Pero sobrang atat niya, sobra ang pagpilit niya. Kapag magulo ang isip, pangit ang tugtog. Sa loob ng kalahating minuto, matatalo siya. Angela, sa tingin ko, naiinggit ka lang dahil talentado si Manager Chloe. Nakita ninyo. Ang kakayahan ni Manager Chloe ay hindi kayang questionin ng isang katulad mo. Manager Chloe, tuloy lang po. Hindi na pwedeng pilitin pa. Mananalo na si Manager Chloe. Yan lang ang kaya mo? Ako naman. Maganda rin ang klasikong pipa, sayang lang, mas mahina pa rin sa musikang tanlorani, ang violin. Sir Sebastian, ang kamay ni Manager Mendoza, nasugatan na. Ngayon, hindi na siya makakalaban, di ba? Sebastian. Kasalanan niya kasi nagsasalita siya ng kung ano-ano. Kung hindi siya nagsalita ng kung ano-ano, hindi ako madidistract. Hindi sana ako natalo sa laban. Kasalanan niya lahat. Bakit ako ang may kasalanan? Ikaw ang nagmamadali at nagkamali. Ikaw. Tama na. Sir Sebastian, ngayon, hindi na kayo makakapagpadala ng iba para lumaban, di ba? Ilang tao pa man ang dumating ngayon. Hindi magtatagumpay ang klasikong musika, laban sa musikang tanluranin. Basura lang ang klasikong musika. Ay, Sir Sebastian. Dati sa mundo ng negosyo, hindi ka pa natatalo kahit kailan. Ang daming nagtaas sa'yo sa pedestal. Dahil lang dyan, kaya ang Cruise Group, sa loob lamang ng ilang taon, ay naging bagong bigatin sa buong mundo, di ba? Swerte lang yan. Sir Sebastian, kahit na swerte lang yan, o malakas ang kakayahan mo. Ang pangit ng pagkatalo mo ngayon. Pagkatapos nito, ang buong mundo, pagdating sa klasikong musika, ay mamaliitin na ito. Ikaw, hindi lang sa buong mundo, mawawalan ka ng prestihiyo, kundi pati na rin dito sa atin. Dahil sa klasikong musika, na sinira mo, ay kamumuhian ka ng mga tao. Hindi yan mangyayari. Hindi talaga. Hindi. Bakit naman hindi? Kahit gaano pa kalaki ang kakayahan ni Sir Sebastian, kung nawala na ang suporta ng tao, walang maniniwala, tiyak na babagsak din ang Cruise Group. Sebastian, patawad. Sige na, Sebastian Cruz. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Ha 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 ha. Sandali. Hindi pa tapos ang laban. Angela, isa ka lang tagalinis. Bakit ka nanggugulo rito? Sir Sebastian, walang nakasaad sa patakaran ng laban na bawal sumali ang isang tagalinis, di ba? Wala. Gusto mong sumali, ikaw. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi po ako napipilitan, sir. Mula nang dumisan ang pangalan ng internasyonal na klasikong musika, ilang taon na akong hindi nakakahawak ng instrumento. Naniniwala po ba kayo sa akin? Sebastian, natalo na ako sa laban. Siya'y isa lamang, probinsya ng tagalinis. Mas lalo ka lang niyang ipapahamak. Naniniwala ako sa kanya.
Sir Sebastian, ang sunod-sunod na laban na ginagawa ninyo. Ano ba ang gusto ninyo? Tamayo. Ito ang huling laban. Winner takes all. Kung matatalo kami, itong lupain. Ako, kusang loob na atras. Sige, pumapayag ako. Sige. Ngayong nagsalita na si Mr. Alan, at pumayag na, magsimula na tayo. Sino ang makakalaban mo? Dahil ang laban ay sa pagitan ng musikang kanlurani at klasikong musika, bakit hindi na lang sabay ang dalawang grupo? Lalaban kayo? Ano ang ikakatakot? Ang musika ay may antas. Mamaya, tatalunin namin kayo, nang wala na kayong masabi. Ngayon, ipakita natin sa kanila ang ganda ng klasikong musika. Paano ang laban? Ang tugtugin, kahit ano ang piliin niyo. Ang hangin mo naman. Kayo muna ang mauna. Sino ang nananalo ngayon? Ngayon, sila ay tabla. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang mananalo. Itong si Angela, bakit hindi pa gumagalaw? Baka naman hindi talaga siya marunong. Hindi ko inakala na ang galing pala ni Angela. Paano naging ganyan kagaling si Angela? Panalo tayo, nanalo tayo. Salamat po sa inyong lahat. Sir Sebastian, nanalo po ako. Ang galing mo. Binibining Reyes. Minaliit kita. Ang musika ay walang pinipiling bansa. Ang tunog ng instrumento ay walang mataas o mababa. Ang musikang kanluranin at klasikong musika ay may sariling katangian at kagandahan. Walang sinuman ang mas marangal kaysa sa isa. Natuto po ako. Tara na. Mr. Alan? Angela, ang galing mo talaga. Hindi lang naman po sa akin lahat ang papuri. Salamat sa tulong at pagsisikap ng lahat. Ay, oo. Lahat tayo may ambag. Pero, ikaw ang pinakamalaki ang ambag, di ba? Oo nga. Ay, nasaan na si Chloe? Umalis na si Chloe kanina pa. Sa tingin ko, takot lang siyang singilin ni Sir Sebastian, kaya umalis na lang siya. Matagal na si Chloe sa kumpanya. Pero wala pa rin siyang nagagawang maganda. Ngayon, muntik na niya, ikahamak ang kumpanya. Talagang hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Mas maganda pa kung si Angela na lang ang maging manager. Ninanakaw ni Chlo Mendoza ang selyo ng kumpanya. Hindi niya sinusunod ang mga patakaran ng kumpanya at gumawa siya ng malaking pagkakama. Hindi siya palalampasin ng kumpanya. Mula ngayon, tatanggalin si Chlo Mendoza sa kanyang posisyon bilang manager. At isa pa, bukas, pumunta kayo sa ER department para pumili ng bagong manager. Sige po, sir. Sir Sebastian, ngayon, malaking tulong ang ginawa ni Angela para isalba ang sitwasyon. Sa tingin ko, siya ang bagay na maging manager. Ay, oo nga. Tingnan niyo si Angela, malakas ang organizational skills niya, magaling umangkop sa sitwasyon. Sa madaling salita, lahat ng kakayahan niya ay bagay. Sayang naman ang talento niya kung tagalinis lang siya. Wala po kaming tutol, wala rin akong tutol. Kung gayon, final na yan. Hindi po maaari. Hindi ko po alam ang saklaw ng trabaho. Hindi ko po kayang gawin yan. Kung hindi mo alam, pwede mo namang matutunan, di ba? Ang mahalaga, ang lahat ay naniniwala sa'yo. Kapag nasimulan mo na, tiyak na mas gagaling ka. Pero, 400,000 piso ang buwan ng sahod. 400,000 piso. Bakit? Ayaw mo ba? Secretary Fair. Gagawin ko po ng maayos ang trabahong ito at hindi ko po kayo bibigyan. Binabati kita.
Sige na, salamat sa inyong lahat sa pagsisikap ngayon dahil nanalo tayo sa laban. Dadalhin ko kayo sa El Paraiso para magdiwang. Salamat po, Sir Sebastian. Salamat po, Sir Sebastian. Mabuhay si Sir Sebastian. Ay, kasalanan ng traffic. Nauna na si Sir Sebastian sa function room. Angela, Kuya Magkakilala kayo. kababata kami. dahil sa pagpapakilala ni Kuya, nagkaroon ako ng pagkakataong makapasok sa cruise group. Mauna ka na pong pumasok. Sige, hintayin ka namin sa loob, ha? Angela, bati kita sa iyong promosyon. Ito, ang inihanda kong regalo para sa'yo. Masyadong mahal po yan. Hindi ko po matatanggap. Iyon ay isang pares lang ng hakaw. Tanggapin mo na. Hindi kaya dahil naging manager ka na ngayon. At ako ay isang security guard pa rin. Ayaw mo nang tanggapin ang regalo ko? Wala po. Sa puso ko, matagal ka na pong itinuturing kong kapatid. Paano naman po kita? Mamaliitin dahil lang dyan? Kung gayon, tanggapin mo na. Ay, teka nga pala. Pumasok ka na kaagad. Huwag mong hayaang maghintay sila ng matagal. Sumama ka na rin po. Empleyado ka rin po ng kumpanya. Malapit na akong magpalit ng shift. Sa susunod na lang, kapag may pagkakataon, ililibre kita ng mag-isa. Sige na. Sige po, mauna na po ako. MM. Hindi ako lasing. Na-promote ako ngayon. Kaya ko pa uminom. Sige, hindi ka lasing. Ngayon kasi, nasa magandang mood si Sir Sebastian. Nagpa-reserve siya ng kwarto para sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, ang pinakamahalaga ay magpahinga. Ano? Tara. Oh, narito na ang kwarto mo. Ay, pasok na, pasok na. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Bye-bye. Ang akin ay nandito pala. Gusto ko pa uminom. Gusto ko pa ng isa pang baso. Sir Sebastian, Angela, Sebastian, wow, ang ganda ng chest mo, mahal, Is, nung tinalo mo yung dayuhan kanina. Ang astig mo talaga. talaga ba? Gaano ako kagaling? Gaano karami ba ang nainom ko kahapon? Sebastian. Paano nangyari? Hindi ba't may mahal ng iba si Sebastian? Paano ako nasangkot sa kanya? Nagkaganito pa kami. Sir Sebastian. Bakit hindi ko pa nakita? Nasuot ni Angela ang ganitong hikaw. Sir Sebastian. Pasok. Sir Sebastian, kailangan niyo pong mag-business trip sa ibang bansa ng isang buwan. Kailangan niyo po bang isama si Angela? Hindi na kailangan. Bagong manager pa lang siya. Hayaan natin siyang masanay muna. Diretso na lang ako sa ibang bansa. Sige po. Manager Reyes, ang opisina po ninyo nitong isang buwan. Komportable po ba kayo? Sabi po ni Sir Sebastian, kung hindi po ninyo gusto pwede po kayong magpalit. Hindi na kailangan. Lubos akong nasisiyahan. Naidagdag na ang lahat ng kailangan. Pwede ka nang magpatuloy sa trabaho mo. Opo, sige po. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako.
Bakit bigla akong nasusuka? Mahigit 1 buwan na akong hindi dinadatnan. Kaya pala. Buntis nga ako. Kung iisipin ang oras, nabuo siya noong gabing iyon na lasing ako. Magkakababy na ako. Pero, kung malaman ni Sebastian na buntis ako sa anak niya, papayag kaya siyang panatilihin to? Pasok. Manager Reyes, bumalik na po si Sir Sebastian mula sa business trip. Pinapapunta po kayo niya. Ang bilis naman. May kailangan ba siya sa akin? Hindi ka ba pwedeng puntahan kung walang kailangan? Kumusta? Nasanay ka na ba? Nasanay na. Ginawa mo lahat ito ngayong umaga? Esan, Hindi ko talaga akalain. Sebastian, gusto ko magtanong sa iyo, maaari mo ba akong sagutin ng seryoso? Sabihin mo, Kung magkaroon ka ng anak, pero hindi galing sa babaeng mahal mo, pananatilihin mo ba siya? hindi. Ang anak ko ay magmumula lang sa aking minamahal. Paano kung, ibig kong sabihin paano kung sakali sa isang araw, may ibang babae? Hindi magyayari ang araw na yon kung sakali mang may mangyaring ganoong aksidente. Ang batang yon, hindi ko hahayaang maisilang. Hindi ba matagal ko nang alam na makikipagdiborsyo siya sa akin at pakakasalan si Chlo Mendoza? Bakit ko pa iisipin na pananatilihin niya ang anak ko? Bakit mo biglang tinanong yan? Yun, wala lang. Yun, bagong balik ka lang mula sa business trip. Sige, magpatuloy ka muna sa trabaho mo. May gusto akong itanong sa'yo. Noong nakaraang buwan nalasing ako, hindi ko masyadong maalala. Noong gabing iyon, wala ba akong nagawa na hindi mo nagustuhan? Hindi mo na maalala? Nitong 1 buwan, naging malayo ka sa akin. Dahil ba sa gabing iyon, may nangyari ba na hindi mo nagustuhan? Hindi mo talaga maalala ang nangyari sa atin. Noong gabing ng victory part. Ibig sabihin, hindi niya talaga maalala kung sino ang kasama niya noong gabing iyon. Ang hikaw na sa'yo ba ito? Yun, hindi. Hanggat hindi ko inaami, ligtas ang bata. Pagkatapos ng victory party noong nakaraang buwan, hindi ikaw ang nasa kwarto ko, tama? Noong gabi ng victory party, nalasing ako kaya umuwi na ako agad. May pumasok sa kwarto. May nangyari ba? Saan mo nakuha ang hikaw na yan? Napulot ko lang. Hindi mahalaga. Sige, magpatuloy ka muna sa trabaho mo. Sabay tayong umuwi mamaya. Talaga bang hindi niya maalala? Tama nga, isa ang nawawala. Sanggol ko, kapag nagdiborsyo na kami, aalisin ka ni Mama dito. Magsasama tayong dalawa ng mapayapa. Sir Sebastian, pinahanap niyo po ako? Noong gabing ng victory party noong nakaraang buwan, may babaeng lihim na pumasok sa kwarto ko. Hanapin mo siya. Babae? Sino po? Kung alam ko, ipapaimbestiga ko pa ba sa'yo? Kayo po. Nangaliwa po kayo? Nalasing ako noon, pinagsamantalahan ako. 1 buwan na ang nakalipas. Dapat bilisan mo, hanapin mo ang babaeng iyon kung tuso yung babae at mabuntis siya sa anak ko tapos hanapin mo. Ang ganitong bagay ay hindi dapat mangyari kailanman. Huwag po kayong mag-alala. Hahalugugin ko po ang buong mundo at tiyak na mahahanap ko siya. Aayusin ko po ang lahat ng malinis. Sandali. Ang bagay na ito, huwag mo munang ipaalam kay Angela. Sir Sebastian, sa huli po, walang lihim na hindi nabubunyag. Malalaman niya rin po yan sa huli. Kapag nangyari po yan, mas makakaapekto pa ito sa relasyon ninyong mag-asawa. Hanapin mo muna ang babaeng yan. Siguraduhin mong walang magiging problema sa hinaharap. Pagkatapos niyan, ako na mismo ang personal na hihingi ng tawad sa kanya. Hindi na ako manager ng cruise group, pero sinasamahan mo pa rin ako. Ma'am, kahit wala po kayo sa kumpanya, asawa pa rin po kayo ni Sir Sebastian. Kayo po ang ginang ng aming kumpanya. Ang pagsama po sa inyo ay buong puso kong gagawin. Ikaw talaga. Ang puso mo ay tunay. Ang tagal mo nang nasa ilalim ko. Dapat, ang posisyon ng manager, ikaw ang irerekomenda ko at sa iyo mapupunta. Sino ang mag-aakala na bigla na lang lumabas si Angela? Ginang, sobra po ang pagpapahalaga nyo sa akin. Syempre naman.
Pero ang Angela na ito, napakababa ng kanyang mga pamamaraan. Paulit-ulit na nilalandi si Sebastian. Kung hindi dahil doon, hindi niya sana maaagaw ang posisyon ng manager na dapat ay sa... Ma'am, kayo po ni Sir Sebastian ay magkababata. Ang walang hiyang si Angela na ito ay nang-ahas na makialam sa pamilya ng iba. Ayaw na ayaw ko sa mga ganyang tao. Ginang, ang Angela na ito. Talagang papaalisin ko siya sa kumpanya. Hanggat umalis si Angela sa cruise group. Sinisigurado ko sa iyo, ang posisyon ng manager ay tiyak na sa iyo. Ginang, hintayin niyo na lang po ang magandang balita ko. Hindi ko po siya hahayaan na makialam pa sa pamilya ninyo ni Sir Sebastian. Manager Reyes. Ano po iyon? Alam mo ba kung sino ang asawa ni Sir Sebastian? Hindi ko po alam. Talaga po. Pero sa aking pagmamasid, sa tabi ni Sir Sebastian, ikaw ang babaeng laging nakikita. Aray, at naalala ko pa. Sinabi mo, nakapangalan ni Sir Sebastian ang asawa mo. Naku po, sabihin mo na po sa akin. Pangako po, hindi ko sasabihin sa iba. Nagbibiro lang po ako noon. Ngayon po, trabaho lang ang nasa isip. Ayoko pong mawala ng trabaho. Sige na nga po. Sige po, babalik na muna ako sa trabaho. Ang ugali ng ibang tao, talagang parang asong bumabalik sa suka. Sabi ayaw, ayaw, pero sa totoo lang, hindi mapakali kung hindi makikipaglandian sa may asawa. Ako ba ang tinutukoy mo? Ha? Alam mo pala na ikaw ang tinutukoy ko. Ano bang gusto mo? Kaya naman pala, nangangagat na. Parang asong ulol kahit hindi pa buo ang ngiti. Kahit pa ako'y asong ulol, mas maganda pa rin yan kaysa sa mga babaeng makapal ang mukha. Alam naman na may mahal si Sir Sebastian, pero makapal pa rin ang mukha na gustong umakyat sa kama niya, ni hindi mo man lang tinitingnan kung anong klaseng tao ka. Narinig ko, kani-kanina lang ay iniwan ka ng boyfriend mo. Tapos ngayon, gusto mo na namang umakyat sa kama ni Sir Sebastian. Ang kapal din naman ng mukha mo. Anong pakialam mo kung iniwan ako? At kung anong klaseng tao ako. Anong pakialam mo? Ram, di kang walang modo. Ako ang boss mo ngayon. Kapag ininsulto mo ang dati kong ininsulto mo na rin ang sarili mo. Sinaktan mo lang ang sarili mo. Angela, kahit pa maging manager ka, ano ngayon? Si Chloe Mendoza ang mahal ni Sir Sebastian. Sila ang para sa isa't isa. Huwag mo na po iyan alalahanin. Mabuting paalala lang. Ang pakialamero, maagang namamatay. Angela, huwag kang mag-akala, walang nakakaalam sa madumi mong paglandian sa mga lalaki. Gusto mo bang ipakita ko sa buong kumpanya kung anong klaseng tao ka? Siya ay akin. Sir Sebastian, iyon, hindi po ganoon ang nakikita ni si Angela po ang... Nagkakalat ka ng chismis. Naninira at nananakot ng kasamahan. Pumunta ka sa EA at ayusin ang iyong pagbibitiw. Sir Sebastian, Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Babalik na po ako sa Mamaya, pumunta ka sa opisina ko para mag-ulat tungkol sa quarterly reports. Sir Sebastian, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka muna sa trabaho. Salamat po, Sir Sebastian. Nakita mo ba ng malinaw? Opo, nakita ko po. Parehong-pareho po sa litrato na ibinigay ninyo sa akin. Agad na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito. Opo. Kumpirmadong siya ang babaeng. Pumasok sa kwarto ko nung gabing yon. Parehong-pareho ang hakaw. Siya nga marahil. Maliban sa mahal ko, wala akong papayagang magkaroon ng anak ko. Nakausap na ba ang ospital? Opo, kapag nalaman na buntis siya, agad na aayusin. Sino yan? Sir Sebastian, walang tao. Ito lang pong mga dokumento. Ito ang kontrata ni Angela. Narinig niya kaya ang lahat. Sir Sebastian, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ayusin muna natin ang importanteng bagay. Pagkatapos, ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Oh, anong ginawa mong masama at bakit ka nagmamadali? Hindi ko talaga kayang maging katulad na nagbabalat kayo at ganyang kakapal ang mukha. Ikaw.
Alam ko na kung sino ang tinutukoy mo. Sandali, ang hikaw mo. Hindi mo pa nakita, di ba? Ito ay tinatawag na luha ng sirena. Ang natatanging hakaw sa buong lungsod Fortuna. Si Kuya Hihi, laging bukas palad sa akin. Kaya ang ibinigay niya ay siguradong totoo. Kung gayon, ang hikaw niya ay peke. Angela, hindi mo siguro iniisip na dahil naging manager ka na, titingalain ka na ni Sir Sebastian at magkakaroon ka ng pagkakataon maging prinsesa, di ba? Hindi ba dapat ay nag-impact ka na para umalis? Pasensya ka na. Pero nabigo ka. Hindi lang ako hindi tinanggal ni Sir Sebastian. Pinapanta pa niya ako sa opisina niya. Pinapunta ka ni Sir Sebastian sa opisina niya? Oo nga, inggit ka na naman, di ba? Sayang, wala ka namang kinalaman dito. Parehong-pareho ang hakaw. Siya nga marahil. Maliban sa mahal ko, wala akong papayagang magkaroon ng anak ko. Nakausap na ba ang ospital? Opo, kapag nalaman na buntis siya, agad na aayusin. Ibig sabihin, Sebastian, dahil peke ang hikaw ni Lisa. Inakala niyang si Lisa, ang babaeng yun. Sir Sebastian, pinatawag niyo po ako. Ang hikaw na ito. Ikaw ba ang nag-iwan nito sa kwarto ko? Ang babae nung gabi ng August 11. Ikaw ba yon? Sir Sebastian, ang hakaw na ito ay totoong luha ng sirena. Dapat ay iniwan yan ng babaeng naka-on night stand ni Sir Sebastian. Gustong-gusto akong tanggalin ni Sir Sebastian pero binigyan niya ako ng pagkakataon. Ang bait niya sa akin. Dahil kaya sa hakaw na ito. Pwede kang lumapit pa para makita mo ng mas malinaw. Mukhang hindi talaga alam ni Sir Sebastian kung sino ang babae nung gabing yun. Nagsusuot ako ng parehong peke kaya nagkamali si Sir Sebastian sa posisyon ni Sir Sebastian. Kahit pa hindi niya ako panagutan, dahil kay Manager Chloe, sigurado may malaki kabayaran na ibibigay. Sir Sebastian, ang hakaw na ito ay akin. At ako rin. Ang babaeng pumasok sa kwarto ninyo nung gabing yun. Ikaw nga talaga. Sir Sebastian, ako po ito. Ha? Ang lakas ng loob mo. Umakyat pa sa kama ko. Ipahayag nyo. Ban siya, sa buong lungsod Fortuna. Opo, Ako, Sir Sebastian, ako. Hindi po ako, Sir Sebastian, ang hakaw na yan. Teka, Sir Sebastian, ang babaeng pumasok sa kwarto ninyo nung gabing yun, hindi po talaga ako. Totoo ang sa peke ang suot ko. Tingnan ninyo. At saka, may dalawa ako. ang babaeng puno ng kasinungalingan. Naglakas loob pang mandaya sa harap ko. Ayaw ng kumpanya sa ganyang tao. Palabasin nyo. halika na po. Sir Sebastian, nagkamali po ako. Nagkamali ako. Hoy, Angela. Kuya Jesus, bakit ka nagbabantay dito? Nalipat ako ng posisyon dito. Simula ngayon, araw-araw na pagpasok at pag-uwi mo, makikita mo na ako. Ang galing naman. Yung hikaw na ibinigay mo sa akin last time, mahal, di ba? Hindi naman masyadong mahal. Niloloko mo pa ako. Hinanap ko na sa official website. Yun ay one of a kind na customized na item. Kasing halaga na yan ng 1 taon mong sweldo. Kunin mo itong pera. Angela, may naipon akong pera nitong mga nakaraang taon. Wala yan. Ibalik mo na yan. Hindi pwede. Hindi madali ang pagpapakahirap mo sa paghahanap. Kailangan mo pa suportahan ang pag-aaral ng mga kapatid mo. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong kamahal na regalo. Anong klaseng relasyon ba meron tayo? Huwag kang magpakapormal. Dahil sa'yo yan, kunin mo na. Naku, tanggapin mo na yan. Angela, Sir Sebastian. anong ginagawa ninyo? Sir Sebastian. Ako, binigyan ko siya ng... Wala naman. Magkakilala kayo dati. Dahil kay Kuya If, nagkaroon ako ng lakas ng loob na pumasok sa cruise group. Kuya, Sir Sebastian, ako at si Angela, dati, magkasama kaming lumaki, mga kababata. Palagi niya akong tinatawag na kuya. Manager Reyes. Oras na para mag-meeting. Kuya Jesus, ililibre kita sa susunod. Anong problema mo? Hindi ba nagkasundo tayo na sa opisina? Panatilihin ang distansya. Kung Makikita ka ng lalaking may gusto sa'yo, hindi maganda, di ba? bakit mo naman nasabi yan? Kami ni Kuya Vefe, hindi yan ang iniisip mo. Kung gayon, anong relasyon nyo? Binigyan ka na niya ng regalo. Nagsiselos ka ba?
Ikaw muna ang magsabi, anong relasyon ninyong dalawa? Ay, magkasama kaming lumaki. Parang pamilya na kami. Tinuturing ko lang siya. Parang tunay kong kuya. Talaga? Bakit naman kita lolokohin? Mayroon kang ang kababata. Minamahal. Bakit naman hindi ako pwede magkaroon ng malapit na kuya? Anong meron sa akin? Wala. Angela Reyes, payo ko lang sa'yo. Sana sa susunod, panatilihin mo ang distansya mo sa ibang mga lalaki. Nang makita ko siyang hawakan ng kamay mo bilang asawa mo, nagsiselos ako. Dahil ayaw ng brand na ibunyag ang impormasyon ng customer. Mukhang, si Sir Sebastian na lang ang kailangang kumilos. Magandang umaga, Secretary Ferrer. Magandang umaga. Teka lang, Secretary Ferrer, yung hakaw mo, customized ba yan sa Crystal brand? Ang hakaw na ito ay talagang mula sa Crystal. Paano mo nalaman ng brand na yan? Nagpa-customize ako ng isang pares dati sa brand na yan dahil ang brand na yan ay buong pusong nangako sa akin na isang pares lang ang lalabas sa mundo. Hindi ko inakala na magiging taksil sila. Tingnan mong mabuti. Kapareho ba ng in-order mong hakaw? Tama. Ang mga palamuti dito ay ako ang pumili. Ito talaga ang in-order kong pares. Paano yan napunta sa'yo? Para kanino mo yan pinagawa? Angela, ano? Malinaw na ang lahat. Ang hikaw na ito ay naiwan mo sa El Paraiso, sa kwarto ko. Opo. Talaga? Bakit ka nagsisinungaling at hindi umaamin? Ikaw ang kasama ko nung gabing yon. Nung gabing yon, lasing ako. Nakalimutan ko na. Nung tinanong kita tungkol sa hikaw dati. Bakit hindi ka umamin? Yung hikaw na bigay sa akin ni Kuya Leif, hindi ko naman sinusuot. At may kapareho rin ang mga kasama ko. Akala ko magkapareho lang ang mga iyon. Talaga? Sebastian, mag-asawa, hindi ba normal lang kung may mangyari sa atin? Ang seryoso mo naman, dahil lang ba dito? Makikipagdiborsyo ka na sa akin. Angela. Simula nang magpakasal tayo, lagi kang malamig sa akin. Akala ko, ayaw mo sa akin. Kaya sinasadya mong iwasan ang usapan. Ako, Mag-asawa na tayo. Pero lagi ka namang hindi malapit sa akin. Nalulungkot ako. Sebastian, kung hindi mo sana gusto si Chloe Mendoza, at hindi mo naisip na ipalaglag ang anak ko, ang ganda sana. Mahal. Sige na, oras na ng trabaho. Tama na yan. Kung may kailangan ka pang sabihin, sa bahay na lang. Sige, sa bahay na lang mamaya sa gabi. Sir Sebastian. Dito po ako para magbigay ng materyales kay Manager Reyes. Ako po ay nandito para palitan ang tubig ni Manager Reyes. May narinig ba kayo? Hindi pa po namin narinig ng malinaw. Hindi po. Kada rating lang po namin. Wala po kaming narinig. Sir Sebastian. Yung annual team building po ng kumpanya natin, saan po ninyo gusto ipaschedule? Sa ibang bansa o dito na lang sa bansa? Kay Secretary Ferrer nyo na lang sabihin ang mga bagay na yan. Huwag mo nang ulitin. Opo. Napalitan na ang tubig. Hindi na kailangan. Umalis na kayo. Manager Reyes. Kayo po. Kayo po ba ni Sir Sebastian ay may problema? Nakita po namin kanina na. Hinayla kayo ni Sir Sebastian papasok sa opisina. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po sa amin. Tama. Wala. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Umalis na kayo. Sige po. Hindi na po kami manghuhula. Sige, alis na po kami. Sarah, pakiramdam ko talaga, may sikreto sa pagitan ni Sir Sebastian at ni Manager Reyes. Bakit mo naman nasabi yan? Tingnan mo, sabi nila na si Chloe Mendoza ang minamahal ni Sir Sebastian, di ba? Pero nung nandito si Chloe Mendoza sa opisina, hindi naman ganoon kalapit si Sir Sebastian kay Chloe, hindi tulad ng pagiging malapit niya kay Manager Reyes. Hi, sa tingin mo, yung asawa ni Sir Sebastian na hindi pa nakikita, si Angela Reyes kaya? Kung si Angela Reyes yun, bakit hindi pa nila ipinapahayag sa publiko? Masyado ka lang nag-iisip. Sige na, trabaho na.
Si Angela Reyes ba talaga ang asawa ni Sebastian na hindi pa nakikita? Sa wakas, tapos na ang Chlo Mendoza. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang pinuntahan ko. May itatanong lang ako sa'yo. Anong relasyon mo kay Sebastian? Bakit hindi mo tanungin si Sebastian? Dapat mong ituring na karangalan na kinakausap kita. Malalim ang relasyon namin ni Sebastian. Ayaw kong hayaan kang sirain ang relasyon namin. Ikaw ba yung babae pinakasalan ni Sebastian? Ganoon ba ang sinabi niya sa'yo? Sabihin mo lang, oo o hindi. Paano kung sabihin ko? Walang hiya. Chlo Mendoza, huwag kang sumobra. Ang kapal talaga ng mukha mo. Alam mo namang ako lang ang mahal ni Sebastian. Pero sige ka pa rin, dumidikit sa kanya. Chlo, ano man ang namamagitan sa amin ni Sebastian, kahit ano pa man ang relasyon namin, ang taong dapat mong hanapin ay hindi dapat ako, hindi ba? Ano pa bang gusto mo para iwanan mo si Sebastian? Pasensya na, pero legal pa rin kaming mag-asawa. Kapag nakuha na namin ang divorce paper, kusa akong aalis. Hintay. Para sa akin, dahilan mo lang yan. Sinusubukan mo bang gamitin ang oras na to para mahalin ka ni Sebastian at maging ganap na Mrs. Cruz? Angela, talagang masyado kang maplano. Napakasama at kalupit mo. Isang lalaki lang yan. Hindi ako magiging katulad na isang kapituk. Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Okay ka lang. Ang kamay ko. Sebastian, ang sakit ng kamay ko. Wala akong kinalaman dyan. Tiyaga lang, dadalhin na kita sa ospital, Mayor. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Anong nangyari sa kamay ko, Sebastian? Bakit wala akong nararamdaman? Ang kamay mo. Bali. Kung gayon, hindi na ba makakatugtog ng biolin? Para saan pa ako nabubuhay? Para saan pa ako nabubuhay? Magiging maayos din. Magiging maayos din na operahan ka na. At nakakabit na ang buto. Kahit nakakabit na, hindi na yan babalik sa dati. Paano ako babalik sa dati? Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang nangyari sa kamay mo. Pananagutan ko ang nangyari sa kamay mo. Sebastian, siya yan. Siya ang nagtulak sa kamay ko, kaya ako nasaktan. Chlo, hindi kita tinulak. Kung paano ka nadapa, dapat sa sarili mo yan Hindi mo ako tinulak. Ibig sabihin, ako mismo ang nadapa, at ginamit ang sarili kong kapahamakan para lang aidawit ka. Hindi ganoong tao si Angela. Sebastian, nakita mo mismo na tinulak niya ako. Sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa rin siya pinoprotektahan? Angela, humingi ka ng tawad. Hindi ko talaga siya tinulak. Hindi ka naniniwala sa akin. Bali ang kamay niya. Ano na kinalaman ko dyan? Siya ang nagkunwari para makuha ang simpatya mo. Angela, Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Hindi ko siya tinulak. Ang tawad na iyan, hindi ko hihingi. Angela, Sebastian, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Ang sakit ng kamay ko. ang pagkakamali ni Angela, ako ang mananagot. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Kung ganyan ang sinabi mo, susundin kita. Angela, ano ang panlaban mo sa akin? Ang kamay mo. Pananagutan ko yan. Alam na alam kong ang gusto niya ay si Chlo. Pero bakit umaasa pa rin ako?
Angela, para sa bata. Hindi ka na dapat lalong malubog. Hello, tata. Gusto kong umuwi. Opo, uwi po ako bukas. Gabing-gabi na. Saan ka pupunta? Sa labas muna ako titira. Angela, galit ka pa rin sa nangyari kanina, di ba? Naayos ko na ang problema kay Chloe. Sebastian. Maghiwalay na tayo. Bakit? Sa tingin mo ba, kailangan pa nating ipagpatuloy ang ganitong katawa-tawang kasal? Angela, huwag ka nang magbiro. Sebastian, mabait kang tao. Pero para sa akin, ang kawalan ng tiwala ay parang tinik. Hindi ko matatanggap ang ganitong kasal. Gusto kong mag-isip-isip. Ayokong magkaroon tayo ng pangit na hiwalayan. Ma'am Angela. Sir Sebastian, anong nangyari dito? Naalala ko dati, noong nagsimula si Chloe bilang manager. Dahil hindi ako sigurado sa motibo niya, pinakabit ko ba sa'yo ang isang pinhole camera? Sa opisina ng manager. Opo, sir. May record po ang monitoring room araw-araw. Kunin mo ang footage ng TA mula kagabi. Gusto kong malaman kung paano talaga nadapa si Chloe. Sir Sebastian, ito po ang CCTV footage kahapon. Ipinapakita po ng CCTV na pagpasok ninyo, wala pong ginawang pagtulak si Ma'am Angela. Si Chloe po mismo ang nagkunwaring nadapa. Nagkamali ako sa pagduda kay Angela. Sir Sebastian, sa totoo lang, malinaw na sadyang ginawa yan ni Chloe, ay sadyang plinano ni Chloe para makuha ang atensyon ninyo. Hindi niya inakala na mababali ang braso niya, at pagkatapos ay ginamit niya ang pagkasugat para palayasin si Ma'am Angela. Talagang isang bato, 2 ibon ang balak niya. Bakit po kayo nagpaloko? Sir, saan po kayo pupunta? Hahanapin ko si Angela para mag-sorry. Huwag na po kayong pumunta. Ito po ang card na may 2 milyong piso na pinadala niya. Sabi niya bayad na po ang utang niya sa inyo. Mayroon din po siyang divorce agreement. Pumirma na po siya. Divorce agreement. Kaka-receive ko lang po ng balita. Nasa airport na po siya. Bakit hindi mo sinabi agad? Kayo po ang nagpal-AS sa kanya. Ngayon po, ako na naman ang sisisihin niyo. Angela, Sebastian. Ano nang ginagawa mo? saan ka pupunta? Uwi sa probinsya. Naghain na ako ng resignation letter. Kung wala ang pag-aproba ko, baliwala ang resignation mo. Naibigay ko na kay Secretary Ferrer ang divorce agreement. Mayroon ba? Ay, sir. Hindi ko po nakita yon. Ikaw, Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. At kung wala ang pag-aproba, empleyado ka pa rin ng kumpanya. Kapag umalis ka ng walang paalam, ayon sa kontrata, kailangan kang magbayad ng 80 milyong piso bilang penalty. 80 milyong piso. Hindi mo alam? Malinaw na nakasulat yan sa kontrata at sa iyong kakayahang pinansyal. Hindi mo yan mababayaran, di ba? Ikaw, Kaya, tara na. Magho-host pa ang kumpanya ng annual team building at ikaw ang mag-aayos noon. bakit hindi ko napansin dati na ganoon pala? Kawalang hiya si Sebastian. Hindi ba niya gusto makipaghiwalay sa akin agad? Para mapakasalan niya ang mahal niya? Manager Reyes, alam ko na babalik ka. Napakahalaga sa Sir Sebastian ang mga talento. Imposible namang paalisin ka niya. Ibigay mo sa akin ang team building plan. Nakaplano na po ang team building. Sa makalawa na po ang schedule. Nakaschedule na pala lahat. Opo, Ma'am Angela, kailangan nyo na lang po sumama sa makalawa, ang pagpapaplano sa inyo ni Sir Sebastian. Sa totoo lang, ay dahilan lang para manatili ka.
Ang ganda naman. Ang ganda. Napakaganda. Kumpleto na ba? Kumpleto na po. Ito po ang room keys. 2 tao po sa isang kwarto. Kayo na pong bahala. Halika. Manager Reyes, tayo na lang po ang magkasama sa kwarto. Oh, kulang po ang allocation ng kwarto dito. Manager Reyes, ang kwarto niyo po ay sa ibang lugar na lang. Kayo po ay nasa management. Salamat po sa pag-unawa. Walang problema. Oh, sabi po ni Sir Sebastian, mag-enjoy lang po kayo sa pagkain at inumin. Lahat po ng gastos ay sagot ng kumpanya. Wow. Sige po, lahat bumalik na kayo sa kwarto para maglagay ng gamit. Manager Reyes, samahan ko na po kayo sa kwarto nyo. Tere po. Ma'am, pribadong lugar po ito. Walang makakapasok dito. Hindi nyo kailangang mag-alala sa iba. Secretary Ferrer, mas mabuti kung Manager Reyes na lang ang itatawag niyo sa akin. Kayo po ang asawa ni Sir Sebastian. Sa harap ng kumpanya at mga empleyado, ayos lang. Ngunit sa pribadong usapan, mas nararapat po na tawagin ko kayong ma. Mas angkop po. Ay, oo nga pala. Mamaya sa lugar ng pagtitipon, may maliit na laro. Ipinadala ko na po sa group chat. CJ, Ma'am, ito po ang villa kung saan kayo mananatili. Kumusta? Ayos naman, di ba? Sebastian, may gusto akong pag-usapan. Ang maliit na bagay na yan tungkol sa pagpapalit ng silid. Si Secretary Ferrer ang nag-ayos niyan. Kung gusto mong magpalit ng silid, kay Secretary Ferrer ka dapat lumapit. Marami rin siyang ginagawa. Malamang ay wala siyang oras para muling magpalit ng silid para sa'yo. Hindi na lang ako magpapalit. Bakit parang hindi ka masaya? Wala. Napakaganda rito, Kung gusto mo, kapag tapos na ang team building, magtagal pa tayo rito ng ilang araw. Hindi ako magtatagal sa'yo. Ay, nga pala. Sabi ni Secretary Ferrer may maliit na laro raw mamaya. Gusto mong pumunta? Hindi na. Sige, sasali na lang ako. Ay, ayos ka dyan, Nandyan na si Sir Sebastian. Manager Reyes, kayo na lang po ang hinihintay. Anong nilalaro niyo? Kakatapos lang namin mag-archery. Tapos na po. Ngayon, sa susunod na round na tayo. 2 tao sa isang grupo. Kakagat ng pansit ang bawat isa. Ang grupong unang makatapos ang siyang panalo. Ang mga matatalo po, kailangan nilang tanggapin ang parusa ng pagpapaputok ng lobo. Kayo na lang ang maglaro. Manager Reyes, laro po tayo. Sige na nga. Ngayon, kulang pa ng isang miyembro si Manager Reyes. Sino ang gustong maging kagrupo ni Manager Reyes? Gusto nyo bang sumali rin si Sir Sebastian sa laro, ha? Ay, gusto. Sir Sebastian, Sir Sebastian, Sir Sebastian. Paano laruin? Sir Sebastian, tingnan niyo po, sa bawat mangkok ay may mahabang pansit. 2 sa isang grupo. Sabay niyong kakainin ang magkabilang dulo ng pansit. Bawal itong putulin hanggang maubos ito ng buo. Ang grupong pinakamabilis, makatapos ang siyang panat. Sir Sebastian, kayo po at si Manager Reyes ang mauna. CJ. Handa na. Go. 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 Sir Sebastian, pwede po ba akong mag-post sa social media para i-promote ang kumpanya? Sige, mag-post ka. Huwag mong i-post. Hindi naman ito picture ng paghahalikan natin. Anong masama kung i-post? Sige. Si Sir Sebastian at Manager Reyes, 20 segundo. Group 1, maghanda. Bakit ka lumabas?
Ano sa tingin mo? Anong ginagawa mo kanina? Ikaw ang asawa ko. Masama bang halikan ko ang asawa? Ikaw, Bakit? Nahihiya ka? hindi. Saan ka pupunta? Titingnan ang hot spring. Gusto kong magbabad doon. Huwag mo akong sundan. Angela. Nagbayad pa ako ng kapalit ng isang braso ko para lang maalis ka. Hindi ko inakalang ikaw, dahil sa karangyan at kayamanan ay ayaw umalis. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung magiging walang awa at malupit ako. Ma'am Chloe. Dante, anong ginagawa mo rito? Ma'am Chloe, sa bahay niyo ako. Naging driver ng mahigit 20 taon. Kahit paano, naging masipag at matyaga ako. At hindi nagrereklamo, di ba? Sige na. Dahil nagnakaw ka, tinanggal ka na sa trabaho ng pamilya ko. Anong ginagawa mo rito? Ma'am Chloe, alam ko na po ang pagkakamali ko. Isinasaalang-alang ang ating relasyon sa loob ng maraming taon. Pahiram po ng pera. Pangako, ibabalik ko. Pangako, ibabalik ko po. Ikaw. Maaari kitang bigyan ng pera, hindi mo na kailangang bayaran, pero may kailangan kang gawin para sa akin. Sabihin nyo lang po. Utusan nyo lang po ako. Gusto kong sirain mo si Angela. Sirain ang kanyang pangalan at reputasyon. Ano pong ibig sabihin ng sirain siya? Ikaw na lalaki ka, kailangan pa ba kitang turuan kung paano gawin yan? Gusto kong makita ni Sebastian ang kaiyahiyang eksena ninyo. Pagkatapos niyan, bibigyan kita ng halagang sapat na para habang buhay na hindi ka maghihirap. Salamat, Ma'am Chloe. Aayusin ko po yan para sa inyo, ng maayos na maayos. Sebastian, kapag nakita mo na ang magulo, pribadong buhay ni Angela, imposibleng hindi ka makipaghiwalay sa kanya. Manager Reyes, sigurado ka po bang hindi nyo ako kailangan para samahan kayo sa hots? Kung tapos ka ng magbabad, huwag mo na akong samahan. At saka, mas gusto kong mag-isa. Pagod ka na sa buong magpahinga ka na agad. Sige po. Kung may kailangan po kayo, tawagan nyo lang ako. Sino ka? Anong gagawin mo? Wala naman akong gagawin. Tatanungin lang kita ng ilang bagay. Kailangan mong sumagot ng matapat. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintong to ngayon. Ano ang gusto mong itanong? Ang asawang pinakasalan ni Sebastian. Ikaw ba yun? Bakit mo iyan tinatanong? Sabihin mo. Kailangan mo lang sumagot. Nang oo o hindi, sapat na yon. Kung hindi, papatayin kita. Kaaway ka ba ni Sebastian? Hindi. Sige. Hindi ka matapat. Tinawag ka na ni Sebastian na asawa niya. May sinabi ka, gusto kitang kausapin. Tapos sasabihin mo, hindi. Sinungaling. Maging tapat ka. Kung hindi, mag-ingat ka. Kung hindi, papatayin kita. Sir Sebastian, naayos na po ang lahat ng proyekto. Ang plano po para sa susunod na buwan, naipadala ko na po sa inyong email. Gabing-gabi na. Hindi pa ba bumabalik si Angela? Nasa hot spring po yata. Sir Sebastian, parang kay ma'am po ito. Bakit nandito? Sigurado ka? Ang mga gamit po ninyo at ni ma'am. Ako po mismo ang nagayos. Wala nang iba. Walang duda. Naku, abisuhan ang resort.
Agad na buksan ang lahat ng silid. Pilitin itong buksan lahat. Hanapin si Angela. Masusunod, sir. Alam mo nang, asawa ako ni Sebastian. Bakit ganito pa rin ang trato mo sa akin? Hindi ka ba natatakot na kalabanin ang cruise group? Wala na akong anumang natitira. Sino pa ang kailangan kong tatakutin? Wala akong pakialam. Sino ang nagpadala sa iyo? Si Chlo Mendoza ba? Ay, matalino ka rin pala. Pero huli na ang lahat. Anong gagawin mo? Gagawin, malalaman ko ngayon. Kung ano ang gusto kong gawin. Tuluong. Bitawan mo ako. Tuluong. Bitawan mo ako. Tulong. HMP. Ano sa tingin mo? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang gagawin ko ngayon. Angela. 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 Tawagin ang doktor. Opo, sir. Angela. Doktor. Ako, ang baby ko, okay lang ba? Baby. Buntis ka. Hindi siya buntis. Impossible. Bumili ako ng pregnancy test at ginamit ko. 2 guhit ang lumabas. Hindi ka na nag-test ulit, di ba? Minsan, kung expired ang ganoong bagay, hindi ito tumpak. Sinuri na po kita ng ilang beses. At hindi po talaga kayo buntis. Ang natamo mo ay minor injury lang. Kailangan mo lang magpagaling. Sige po. Salamat po, doktor. Dahil sa tagal kong itinago. False alarm lang pala. Bakit mo itinago? Ayokong malaman, ipapalaglag ko ang bata. Kung buntis ka, matutuwa ako ng sobra. Kaya paano ko naman ipapalaglag? Madali sabihin. Ano? Masakit na naman. Sa halip na alalahanin ako ngayon, bakit hindi mo tanungin si Chlo Mendoza kung bakit niya ako ginaganito? Anong kinalaman ni Chlo dito? Pinagtatanggol mo pa siya. Ang lalaki mismo ang umami. Anong sinasabi mo? Ang lalaking yun kanina, pinadala ni Chlo. Nagpapanggap ka pa rin. Sir Sebastian, tinanong ko na po. Driver po ng pamilya Mendoza ang lalaking yon. Umamin po siya na inutusan siya ni Chloe Mendoza para saktan si Angela. Si Chlo na naman. Ngayon, naniniwala ka na sa akin na hindi ko sinisiraan ang mahal mo. Si Chlo Mendoza. Kailan pa naging siya ang aking mahal? Hindi ba siya lagi ang mahal mo? Ma'am Angela, ang mahal po ni Sir Sebastian ay kayo po talaga. Ako, Ang mahal ko ay ikaw lang, Angela. 3 taon na po ang nakalipas nang iniligtas ninyo si Sir Sebastian mula sa aksidente. Mula noon po, si Sir Sebastian ay sinasabing mayroon siyang mahal sa publiko at kayo po yun. nagkamali ako. Oh. Kaya pala pagkatapos nating magpakasal, napakatamlay mo sa akin. Dahil lang pala sa, inaakusahan mo akong may gusto kay Chlo Mendoza. Masyado kayong magkalapit ni Chlo. Akala ko kasi, Sa tuwing lumalapit siya sa akin, mabilis ko naman siyang iniiwasan. paumanhin, Sebastian. Nagkamali ako. Sir Sebastian, Ma'am Angela, mabuti at naresolba na ang di pagkakaintindihan. Gayunpaman, para maiwasan na mangyari ito ulit, sa tingin ko, dapat na kayong maglantad ng tunay na pagkatao. Tama ka. Ngayong annual team building, sa huling araw, magkakaroon ng closing ceremony. Tamang-tama, sa closing ceremony na ito, ilalantad ko ang iyong pagkatao. Wala akong tutot. Kung mangaha si Chlo Mendoza na apihin ka, hindi ko siya palalagpasin. Dadating din siya sa event na ito, sa team building na ito. Kailangan ko ng iyong kooperasyon. Totoo ba ang sinasabi mo? Hiwalay na sina Angela at Sebastian. Opo, totoo po. Kung hindi po kayo naniniwala, tingnan ninyo. Nahuli po ni Sebastian na magkasama kami ni Angela. Kinagabihan din po, nagpakuha agad siya ng divorce agreement. Pinapirmahan kay Angela. Ngayon po, pinalayas na si Angela sa lungsod Fortuna. Magaling ang ginawa mo. Kunin mo ang card na ito. Lumayo ka.
Huwag ka nang bumalik kailanman. Naiintindihan mo. Salamat po, Ma'am Chloe. Huwag po kayong mag-alala, siguradong mawawala ako. Na parang bula. Ay. Sinabi mo ba ang lahat ng sinabi namin? Opo, sinabi ko na po, wala po akong sinabing iba. Naniwala na po siya. Aray, ito po ang card na binigay niya sa akin. Iyan, mas maganda, dahil nagbagong buhay ka. Magang parusa lang ang ibibigay namin sa'yo. Tara na. Sebastian, bakit ka nandito? Sabi ng doktor, okay na, malapit na akong gumaling, makaka-discharge na ako bukas. Mabutit maayos ka lang. Pasensya ka na. Pasensya na at napahirapan kita nitong mga nakaraang araw. Sabi mo, pananagutan mo ako. Paano mo ako pananagutan? Narito ako ngayon. Para lang sa bagay na yan. Ang annual team building ng kumpanya na ginaganap taon-taon ay idaraos sa Villa Luna. 2 taon ka na ring nagtatrabaho sa cruise group. Sa 2 taon na yon, nakasama ka. Huwag kang lumiban ngayong taon. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Anong sorpresa? Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, ang pagmamahal mo sa akin. Naramdaman ko yon. Sa panahong doon ko lang napagtanto na napakahalaga mo sa akin. Kaya, magpo-propose ako sa'yo. Totoo ba ang sinasabi mo? Ikaw talaga. Kailan ba kita niloko? Sebastian, sa wakas, magpo-propose ka na sa akin. Sige na, tara na. Magkita tayo bukas ng gabi. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Para maging handa ka sa team building na ito. Siguradong mag-aayos ako ng bongga. Totoo ba ang sinasabi mo? Sabi ni Sir Sebastian, magpo-propose siya sa'yo ngayon. Hintay lang. Malalaman ninyo sa tamang panahon. Ibig sabihin, totoo nga. Matagal nang lihim na kasal si Sir Sebastian. Sa wakas, ilalantad na niya kung sino ang kanyang asawa. Tama, congratulations. Congratulations. Narito na si Sir Sebastian. Sebastian. Nandito ka na. May inihanda na akong sorpresa para sa'yo. Paparating na. Magpo-propose na ba siya? Hindi ko akalain na ang simple lang na si Angela. Kapag nag-ayos, ang ganda pala. Ang ganda. Go, Angela. Hindi ko akalain na si Manager Reyes, bukod sa classical instruments, marunong ding tumugtog ng biolin. At ang ganda pa ng tugtog. Oo nga, ang ganda talaga, napakaganda. Hindi ba't si Angela, pinalayas na sa lungsod Fortuna? Panoorin mo muna. Ladies and gentlemen, ngayong napakagandang araw na ito, gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang isang pribadong bagay. Ipapakilala ko sa inyo ang isang napakahalagang tao. Kahit hindi ko alam kung bakit ka nandito. Pero kahit pa sumikat ka pa, ano naman, ang susunod na magiging sentro ng atensyon ay ako lang. Mga kasama. Ito ang aking asawa, si Angela Reyes.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Manager Reyes, kaya pala ikaw ang lihim na asawa ni Sir Sebastian. Kita ninyo, matagal ko nang sinasabi na si Sir Sebastian at si Manager Reyes ay may espesyal na relasyon. Tama ako, di ba? Ay, oo, tama ka. Totoo nga. Pasensya na po, mga kasama. Ayoko lang pong maging masyadong agaw pansin noon, kaya itinago namin ang aming relasyon. Sebastian, hindi ba't sabi mo, iaanunsyo ang proposal mo sa akin, hiwalay na ba kayo sa kanya? Bakit ko naman siya hihiwalayan? Dahil ba inutusan mo si Mang Dante na saktan si Angela? Kaya, kailangan ko siyang iwan. Wala akong ginawa. Sabi mo kahapon, magpo-propose ka sa akin, para lang lokohin ako at dalhin dito. Kung hindi ko yun sinabi, paano ka naman pupunta dito? Maniniwala ka sa akin, wala akong ginawang ganoon, si Angela mismo ang. Tama na. Talaga bang sa tingin mo makakalusot ka sa panloloko mo? Hindi ko akalain na si Chloe Mendoza, ganito pala siyang klaseng tao. Totoo nga ang kasabihang, ang mukha'y kilala mo, ngunit hindi ang puso, pusong ahas. Si Mang Dante ay nasa presinto ngayon. Ang mga sinabi mo sa kanya, pati na ang transaksyon nyo may ebidensya. Kung hindi ka naniniwala, pwede ko siyang ipatawag dito para magpatunay. Kaya pala si Mang Dante. Bakit napakadali nito ngayon? Sa wakas, nalantad na ang iyong kasamaan, hindi ba? Inaamin ko, nabulagan ako ng demonyo. Pero Sebastian, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ikaw ay tinuturing ko lang na kapatid. Ang taong mahal ko ay si Angela Reyes palagi, hindi ikaw. Ang dami kong ibinigay para sa. Siya ay isa lang namang probinsya ng walang mudo. Sa estado sa buhay o sa pamilya, mas lamang ako sa kanya sa lahat ng bagay. Ano ba ang nakita mo sa kanya? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Ang kanyang estado, ang pamilya, ang pinagmulan niya. Para sa akin, ang lahat ng iyan, wala namang mataas o mababa. Ang gusto ko ay siya bilang siya. Para sa akin, ang mga pagkukulang niya ay mga katangian na nagpapatibok sa puso ko nang hindi ko kayang pigilan. Angela, bakit ang swerte mo naman talaga? Ikaw kasi. Bakit ikaw ang nagmamay-ari ng mga bagay na hindi ko kailanman makakamit sa buhay na ito? Ikaw. Chloe, matigas talaga ang ulo mo. Dati, dahil sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya, ay naisip kong bigyan ka pa ng pagkakataon. Pero hindi ka man lang nagsisi. Kung ganoon, huwag mo akong sisisihin kung hindi kita kaawaan. Anong gagawin mo? Ipahayag sa lahat. Ang Cruz Group, simula ngayon, ay ganap na babanatan ang Mendoza Corporation. Putulin ang lahat ng kooperasyon. Sebastian, hindi mo pwedeng gawin iyan. Ilabas niyo siya. Sebastian, magsusorry ako sa kanya. Magsorry, huwag mo namang gawin iyan. Sebastian. Pasensya na po sa inyong lahat. Dahil sa mga personal kong usapin, naging kahiya-hiya pa ako sa harap niyo. Pagkatapos ng salusalo, bibigyan ko kayo ng annual leave para makapagpahinga ng maayos. Wow. Salamat po, Sir Sebastian. Salamat po, Sir Sebastian. Kung gusto ninyong magpasalamat, pasalamatan niyo ang Ginang Cruz. Salamat po, Ginang Cruz. Sir Sebastian, Ginang Cruz. Maghalikan naman po.